The gospel must remain what God made it to be. Simple, saving, and sure. Muna ang gospel. The simplicity of the gospel. Simple lang ang gospel. How that Christ died for our sins. He was buried, then He rose again. Muna ang simplicity sa gospel. Pero kini nga gospel, makaluwas siya. O sigurado din siya nga gospel. Let us preach it faithfully, protect it fiercely, and practice it fervently until Jesus comes. So yun yung kabuntagon, kini nga gospel, atuan siyang ginapromote, atong ginawali, gina-propagate ato ni siya. Kini nga gospel, muna itong practice, ato siyang i-prioritize, personalize, ato ang gina-personalize itong kinabuhi, ang gospel. Because we believe na kining gospel na itong giwali, mauni siya ang maghatag o kaluwasan sa mga tao nga maminaw, makasabot ug mutuo sa ato ang giwali nga maayong balita. It is a one-man rule. Okay, 1 Corinthians 15 verse number 1 to verse number 4. Kung ang basahan din sa mga mata, the Bible says, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." Ang gimamagapanalangin sa iyong pulong, the true versus twisted gospel. So, ang atong hisgutan ni kabuntagon, what the gospel should be and should not be. Na ito ang fokusan sa ito ang pag-tuon or sa itong discussion ining kabuntagon. The true gospel is the good news of salvation through Jesus Christ, pure, powerful, and precious. Yet in every generation, men have tried either to change it, challenge it, or conceal it. The twisted gospel, which is very rampant today, is too dangerous. As believers, we must know what the gospel should be and should not be. May dapat ato ang tagaan o dakong pagtagad tungod kay kining twisted nga gospel na ato ang makita o madunggan sa ato ang panahon karon. Grabe ka rampant o grabe siya kadelikado kining twisted nga gospel. So as believers, kita nga mga magtotoo, no, dapat masabtan nato unsa man ang gospel o unsa pud ang gospel nga dili siya ang ngayan dapat unta may tabo, pero whether we like it or not, gakahitabo. So ang kamatuoran diha mo nang atay gitawag og true and versus twisted nga klase sa gospel. So ito magdugay tigaan to pagtagad ning kabuntagon. Unang butang, the gospel should be preached. And should not be perverted.
ang maayong balita dapat unta siyang iwali, dili siya unta dapat baluktuton or i-pervert. Should not be perverted. Sadly, mo na gikahitabo sa atong panahon. Not just in our time, but even during the time of the Apostle Paul. That is why kapilanto na siya gihabasa nga passage. It is because sa ako na yung kasulti, dili lang siya nahitabo sa atong panahon, no? Nahitabo usab siya sa panahon ni Apostol Pablo o sa panahon sa mga apostles. Ito anong nabasa, how many times we read this passage, but Galatians chapter 1, imo makita diha nga mo ni ang kamatuoran. In verse number 6, it says, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ, and to another gospel, which is not another, but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. Verse 8, but do we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you? Let him be accursed. So, atong makita din even since time immemorial, naanagay kabaliktaran, ang gospel nagi tudlo sa Dios. So naagay mo nga baluktot. Even sa time ni Adam, sa diyang ang Dios na siya gitudlo ngadto sa kang Adam and Eve, nagtudlo siya. Ang yawa na nikamot po og pagbaluktot sa pulong sa Dios. Iyaha lang siyang ikot, pero dungagan niya, o sometimes iyang i-question. Muni ang gitudlo sa Ginoo, ayaw kaon ning kahoy nga nasa taliwala sa garden, nga maghatag kaninyo sa gitawag kahibalo, sa dautan ug sa maayo. Ayaw kaon. Nya i-question na sa demonyo, usahay dungagan pa. Dungagan sa tao. Kani imagine nga na. So kining gospel na atong gituwa, kining true gospel na akong gisulti, mo ni kining gospel. Mana siya kining the gospel of the grace of God, the blood-stained gospel as we know it. So naana dito sa Biblia, nasulti sa Biblia, o kung di mo man nagbasahon sa verse 9, as we said before, so say I now again, so gisulti na niya siya, gisulti ko na ninyo kaniadto ni, ug ako na po ning balikon, og sulti. So, kung imong tanawon diri, kinahanglan na siyang ibalik-balik, pag-remind, nga naman, kay musugot taog sa dili, ang yawa na ning kamot yun, pag-promote aning iyang perverted ga gospel. Ringan Apostle Paul, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you, than that ye have received, let him be accursed. So ato makita din it, or the gospel, the true gospel, the blood-stained gospel, must be, it must be preached in its truth. Kinahanglan siyang iwali, sumala sa iyang kamatuoran. That Christ shed His precious blood, sa atong gibasa sa ato ang text, ingon dito sa atong gibasa, how that Christ died for our sins. Importante kay nang kining gisulti sa ato ang Bible, kanang nasa gospel, kanang how. How. Isa ka word, siya, how that Christ died for our sins. Yun sa man ni Kristo pagpakamatay. O yang giula niya yung dugo, gipaagas niya yung dugo. That is why kini atong gospel gitawag si blood-stained gospel, because imong makita diha gi-push na sa kapangutana how that Christ died for our sins. Muna importante kayo. He is not just dili lang kay si Kristo namatay
sa cross sa Kalbaryo, kundi giunsa niya pagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo, mo na dako kayong kamatuoran nga itong makita din na nga usahay gikalimtan sa mga daghan kayong mga tao nga mga minute nga mga magtutudlo karon nga nagkatap not just in every place but also even in social media nagkatap kining mga false teachers sa atuang panahon karon. That is why importante kayo. Kinahanglan ang gospel ma-preach siya in its truth that Christ shed His precious blood, died, and was buried, and then rose again. Muna ato ang gospel. Muna ang kamatuoran sa ato ang gospel. Muna siya the gospel, what the gospel should be. Dapat siya iwali sa ihang truth, the entire truth nga naa sa gospel. Nga si Kristo may paaga sa iyang pililhon nga dugo, namatay siya, gilubong siya, ug nabanhaw siya muna entirety, the wholeness of the gospel, the elements of the gospel. To alter or add to it is to corrupt its simplicity and power. Kung imo na siyang i-alter, kung imo na siyang dugangan, makurap ang simplicity sa gospel. Now, false teachers nowadays are very busy twisting and perverting the gospel. Sa atong panahon karon, busy kayo sila sa pag-twist, sa pag-pervert sa true gospel. In what way? Ito makita dito, by mixing some biblical truth. Okay. Diyon sa nila pag-pervert, diyon sa nila pag-twist ang gospel, kining gospel, the true gospel. Pinaagi sa pagdugang, pag-mix sa mga biblical truth. For example, na yung mga grupo sa simbahan na ang gospel gidungagan og water baptism. Is water baptism biblical truth? Yes. Ang water baptism na sa Biblia. Makita na sa Bible. That is biblical truth nga sa Bible. But once imong idugang, i-mix nimo ang water baptism sa gospel of Christ, nagiging perverted ang maong gospel. Another nga pagmix sa uban nga mga false teachers. Gospel gidungagan og 10 commandments. Is 10 commandments biblical? Biblical truth? Yes. It's a biblical truth. Naana sa Bible. 10 commandments. Gisulti na sa Bible. Naana makita sa Old Testament. Gisulti na sa Biblia. So that's biblical truth. But if you mix it, imo nang i-mix sa true gospel, mahimo ang true gospel nga perverted. So muna nitabo sa atong panahon karon. Gospel, true gospel, gidugang ang 10 commandments. So, unsa nitabo? Naging perverted. Wala di na siya masabtan sa mga mini nga mga magtutudlo. Abi nila nga tama lang ang ilang gisulti. I'm saying biblical truth. Wa ko nga dili na truth. Water baptism, biblical truth na. Naana sa Biblia, gitudlo na sa Bible, water baptism. Unsa pa yung gitudlo sa Biblia? 10 commandments, makita sa Biblia ang 10 commandments. Gisa sa Biblia, sa mga biblical truths, ilang gina-mix. Another thing na makita ang mga false teachers today, busy sa pag-twist o pag-pervert sa gospel. Not only by mixing some biblical truth, but also by adding some typical tradition. Nanas lagi add. O sa ilang giad, mga typical tradition. In other words, mga outside sa gitawag o outside sa Bible. For example, ato na kanang madunggan. The Catholic knows unsay gospel. Kaya ba sila ng death, burial, and resurrection of Jesus? Kaya ba sila in fact, they are celebrating nga mga events, na sila celebration ni ana. But, masay lugang tradition.
typical tradition, mga hinamo-himo sa tao, unsa? 7 sacraments. Asa mo na makita ang 7 sacraments nga parte siya sa kaluwasan. Isa sa mga sakramento nga gitudlo ila is kinahanglan ang tao maminyo siya. Isa na siya sa mga sakramento nga gitudlo. Ang inconsistency, ang magtutudlo, wa na minyo. Asa mga kita ng klase sa tradisyon? Gihimong partis kaluwasan. Perti ka twisted. The only gospel is kini. How that Christ died for our sins according to, sa atong gibasa ganina, according to our text. How that Christ died for our sins. He died. Yung makita diha. He was buried and then rose again. Muna ang gospel nga mo'y dapat natong iwali. Dili dapat i-twist. Dili dapat siya dili kinahanglan natong i-pervert, which daghang kay mga tao karon gahimo niya na. Kining gituwag adding some typical tradition means common or ordinary human costumes. Na customaries tao. Things people normally do out of habit or culture. So muna yung tradition nga gitawag. Habit na magud nila ni or gitawag kultura nila. So dili siya out of biblical truth. O dili siya gikan sa Biblia mismo. So manay nahitabo karon ang gospel dapat unta siya iwali o dili unta siya dapat i-pervert. Pero ang nahitabo daghang mga tao nag-pervert sa tinud-anay nga gospel. Ini nga ato ang ginawali. And number 2, the gospel should be propagated and should not be persecuted. In the book of Acts, kung tanawon rin sa book of Acts, instead nga, actually, ang mga tinudahin nga mga magtotoo, gina-propagate ang gospel. But whether we like it or not, na ay mga kaaway sa Dios nga nag-persecute nini maayong balita nga ito ang ginawali. So, Acts chapter 8, tanaw na to ang mga Kristohanon dili nga nagwali sa pulong sa Dios, nagwali sa maayong balita. But there are people, the enemies of Christ, no? Busy po sila sa pag-persecute. In verse number, Acts chapter 8, verse number 4, it says, as for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Kung imo makita din ang katauhan sa Dios nagpropagate sila sa teaching ni Jesus Christ. And naay mga tao nga kanunay po nagpersecute. Kung imo nang basahon in verse number 1, kini si Paul before Saul siya, kini si Saul later naging Paul, and Saul was consenting into his death, and the meaning kining his death there is the death of Stephen in chapter 7. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem,
And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So, makita din ha, nag-scattered abroad ang mga magtotoo nga naman. There was a great persecution nga nahitabo nining mga Kristohanon nga nagtudlo, nga nagawali sa maayong balita. Makita din ha, og diba pamatagbaw, ginaadto pagid sa ilang mga balay-balay, oh. Verse number 2, and the both men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Verse number 3, as for Saul, he made havoc. Itong gibasa ganina. Of the church, entering into every house, and hailing men and women, committed them to prison. Verse 4, therefore, they that were scattered abroad went everywhere, preaching the word. So ato makita din ha, while ang mga Kristohanon busy sa pagwali sa pulong sa Dios, naapoy mga kaaway sa Dios nga nagpagpadayon sa pagpersecute sa mga katawhan nga nagwali sa pulong sa Dios. So mo'y kamatuoran diha nga atong makita ang nahitabo, especially during early period sa church age period, sa early part sa church age period mo na nahitabo sa mga Kristohanon. They were persecuted. Pero imong makita din ha, despite being persecuted, the more silang nagpropagate sa Word of God. Kung imong makita din ha, imong makita, grabing great persecution. But, wala na, dili na siya may rason na sila mapahunong. Kung imong tanong sa verse 4, therefore, they that were scattered abroad, nangatimulaag na. Pero, despite of the fact, ngayon ana ang nahitabo silang kinabuhi, sila, sisulti sa itong basa niya, went everywhere, preaching the word. So wala naging babag, no? Despite sa ilahang gitawag og kaikag sa pagpersecute sa mga magtotoo, ang word, ang gospel, ang word of God padayon nga nagpropagate. Kaya mo gyud na siya dapat, the gospel should be propagated. Mo na ta dapat, and should not be persecuted, but whether we like it or not, na ay mga tao nga mo persecute yun naman, na ay kaaway ang Dios. Ang demonyo, ang yawa, dili siya gusto nga ang mga tao makaabaton sa kaluwasan. Gusto niya nga ang mga tao iyang mauban dito sa impyerno sa umaabot ng mga panahon. Kaya magbantay mo sa mga tao nga mingon nga nag-uban ta sa impyerno. Bantay mo ng klase sa mga tao na mga naay katungdanan nga mga tao, mga batayanan na klase sa mga tao, mga antikristo na. Kay ang tinguha sa Dios, ang tinguha sa Ginoo, ang tanang tao makabaton sa kaluwasan. Muna iyang tinguha. So kung doon na may gustong tao nga gusto mong iuban sa impyerno, ayaw taong paminaw anak, maluoy mo sa inyong mga, especially mga viewers na to. Kaya na ako'y nadunggan usa ka tao nga misulti niya. Nag-claim pa sila ang leaders impyerno. Delikado kay ang klase ng mga tao na. So ato makita din not just here, but everywhere. Ang gospel, ang pagpropagate sa gospel di lang dinhi kung dili sa matag asang lugar. Pasalamat nga ang coverage sa sa preaching karon sa word of God maabot na bisan asa nga gitawag lugar. Gani, although dili man siya perfecto, ang YouTube na siya auto-translate. Kung imong tan-aw mo sa YouTube, na siya auto-translate dia. Although dili siya perfect yung translation diyan. Kung imong makita, kung magsulti ka sa imong tinulungan, na imong translation, although di siya perfecto, pero time will come through AI ma-perfect ang maong gitawag og mga translation diha sa mga social media. Bisan muna gitawag og murag maabot ang panahon nga murag nag-speaking of tongues.
Nagsulti tag bisag Bisaya ato isulti din pwede siya matranslate sa uban nga mga lingwahe sa ilahang nga kaugalingong si pinulungan. So at least kung maabot na nga mga panahon maperpekto ang mao nga translation, ang coverage sa teaching, ang coverage sa pagwali, especially sa online, throughout the whole world muna kanindot sa ato ang panahon karon. Di na kinahanglan kang moadto pa sa usa ka lugar. Kung ang lisod lang sa mga komunistang nasod nga naman bawal sa ila social media. North Korea bawal ang media, bawal ang television, bawal ang social media, so wala dili sila ma-reach sa gospel. Pero sa mga open countries ato makita nga naay mga social media, we can reach them through sa mga auto-translate nga sa mga podcast kaya na ay mga auto-translate ato makita diha. So padayon nato na nga pagabuhaton. So not just here but everywhere. The early church spread the gospel everywhere, even through suffering. The world may fight it, but the message must keep moving. So ang kalibutan, ang yawa aning kamot sa pagbabag nini, pero kinahanglan ang mensahe magpadbilin nga magkailap, madunggan ug mawali sa tanang mga tao. Number 3. The gospel should be proclaimed and should not be prohibited. In Acts chapter 4, verse 18 to 20, it says, "And they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus." So dunay mga tao ang nakaaway sa Dios. Gimanduan ang mga disciples nga dili na sila sulti o magtudlo or magtudlo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Verse 19, "But Peter and John answered and said unto them, Whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard." So kung imong tanawon din they were prohibited to speak, to teach. Gibawalan sila sa pagsulti o sa pagtudlo. O gibawalan sila nga di na mo magtudlo about aning ngalan ni Kristo, about aning ngalan ni Jesus. So bawal na mo magtudlo. So mo ni ang nahitabo sa unang panahon. Ginabawalan ang mga tao. And in fact, during sa church history, na ay mga times nga ang mga tao ginabawalan gani sila pagbasa sa Biblia. They are prohibited. Gina-prohibit nila, ginagidid-an nila ang ilang mga katauhan nga mubasa sa Biblia. Nga naman. Kay balo sila once kining matuhan na mubasa sa Biblia, makakaplag sila mga inconsistencies sa mga practice. Sumunang bawal, yung sila bawal. Dapat ang leader sa simbahan magbasa niya na.
But the moment nga ang mga tao na nakabasa, nakasabot, na sila knowledge sa itong Biblia, na ay mga Kristohanon nga, may mga Kristohanon nga nagwali, nagproklamar sa ngalan ni Kristo, nagproklamar sa iyang pulong. So, nakasabot sila ng importante din siyang basahon sa diyang nakabasa nila nung tungdagan kay mga tao na nahigmata sa kamatuoran. So, di na nila mapugnan ang mga tao nga mubasa sa pulong sa Ginoo. Manang no wonder, daghan kayong mga tao nga nanggawas nga religion because they saw the inconsistencies sa ilang mga teaching o sa ilang kinabuhi. Ang ilang pagkinabuhi, sukwahi sa unsay gisulti sa Biblia. Munang daghan kayong mga tao nang gawas. Munang daghan po mga tao sa unang panahon, di pang tortured during the Dark Ages, kung imo lang tan-awon din ha, from 500 to even to 15 centuries. Makita din ha. Muna ang span sa Dark Ages. Unsa na? Muna ang pinakapait nga giagian sa mga Kristohanon during those times at makita sa history sa church. Grabe ang persecution. Ipamatay nila ang mga tao, katong mga tao nga nag-translate sa Bible. Ang mga tao nga gi-translate from Hebrew, Greek or Aramaic to English language, ilang gipatay nga naman. Di sila gusto nga ang pulong sa Ginoo abot nga to sa mga tao. Pero di siya ingon ang Biblia, di ninyo pwedeng pugnan. Ingon si Apostle, ingon si Peter, ingon si John, ingon si Peter na siya. But we cannot but speak the things which we have seen and heard. Bisan pa kung saan niyo pag-prohibit, bisan pa kung saan niyo pag-dumili, kinahanglan namong i-proclaim ang pulong o ang mga butang na among nadunggan. Maunay nahitabo nga daghang mga tao nga nakamatas kamatuoran nang gawas sa RC o sa Roman Catholicism nga tumagita din na. Parang naanay mga tao nga naging gitawag nila Protestantism. Nagyasa sila gikan sila sa mga Katoliko sila nga naging gawas gikan sa Catholic Church because nakita nila ang mga lifestyle, nakita nila ang mga immoralidad sa mga leader nga nasa simbahan. So kung imong tan-an bisa kung saan nila pagdumili, pagpugong ang maayong bayta dapat ipadayon siya sa pagwali mo na espiritu sulta siya. But we cannot but speak the things which we have seen and heard. Dili pwede niming babagan, dili pwede dumilian. Wala nga, salamat na dunay gitawag freedom of religion nga nahitabo. So sa dunay freedom of religion, ang tao naging gawasto na sila. Pero still, dili gid gyapon ta ingon nga dili gid gyapon ta kampante nga naman. Sa tuang time karon pasalamat ta ngayon ana, pero usahay ang gamito na pud sa demonyo ang panggobyerno na pod, ang panggobyerno nga mo'y magbawal sa mga ingon anak nga mga activity, especially ang pag-proclaim sa word of God, say bawalan na. Pasalamat na until now free pa ang napatay freedom to di man sure tanan nga pulong dawaton sa online nga naman kay naay mga community guidelines diya nga di na to pwedeng i-violate, pero at least we can share, we can proclaim the gospel walay gamay prohibition, pero at least mapadayag na to ang maayong balita. Number 4, the gospel should be protected and should not be polluted. 2 Timothy chapter 1 verse number 13 to 14. 2 Timothy chapter 1
verse 13 to 14. It says, "Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus. That good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost, which dwelleth in us." So hold fast the form of sound words. Ang saan nga ito ang gina-hold fast, sound words, usan na gospel. So sa mga sound words atong ginahuptan, ang gospel. The gospel must be defended from religious mechanism. Kung saan yung gitawag religious? Mechanism. It means the system or process of one's religious beliefs that makes something work. So, daghan kayo mga religious mechanism karon nga gitawag nga tuo sila kung muna ilang buhaton pagkahimuon, it will work. Mga religious mechanism. Patay 13 steps to soul winning. So, pag-ibandiya, mga steps. Prayer, sinners prayer. Come to the front. Invite them sa tubangan. So, mga religious mechanism. Siya, diliingon na ang gospel. Ang gospel, imulang siyang iwali. Nga naminaw, unya ang taong naminaw, makasabot niya na, o siya diya makasabot siya, mutuo siya niya na, muna na ang response sa gospel. Wala na daghan kayong mga kuskus balongos or mga requisitos nga munibuhaton, munihimuon, daghan kayong mga steps. No, dila ingon ana. Iwali siya nga dapat madunggan sa mga tao, masabtan sa mga tao, ug tuuhan sa mga tao. Mao lang na ang response sa gospel ato makita din na. So daghang kay mga religious mechanism. So ato siyang dipinsahan ang gospel nga di pinagi o di gikan sa mga religious mechanism nga gitawag. Daghang kay mga pagtulunan ang mga tao gi-promote. From rational modernism, sa naibot pa sa buti na, denying biblical inspiration. So daghang mga tao, even though mga Baptist pa ng uban, nga di na mo tuo karon nga ang Bible inspired. Dahil mga tao na di mo tuo. Na kining word of God inspired. Pasalamat nga na atay King James Bible nga nagsulti niya nga inspired ang all scriptures. Kani gitawag nato diri second Timothy 3:16 siya. All scriptures. Kaya ang ilang pagtuo ang ilang tudlo nga ang inspired daw kadto lang original. Now, kining gingon rin ni Apostle Paul, all scripture. Does it refers to the original text or sa copy? Kini bang gingon all scripture original or copy lang niya siya? Dili ni siya original. Kining all scripture, dili siya original. Copy of copies of copies of copies of copies ang naa dinhi. Pero ang sagsulti ni Paul, all scripture. Wala siya naingon nga all original scripture. Wala siya nasulti. All scripture regardless kana siya original or copy or translated nga scripture. Wala siya naingon. Basta siya all scripture. Both original or translated nga scripture is given by inspiration of God. Daghang yung mga muni nga magtutudlo, Baptist pang uban karon nga King James Bible is not inspired. Only the original.
Di kung wa kay inspired karon, di wa jud kaday maluwas. Ano man? Ang inspired word of God mao na ang maghatag og mag-enlighten sa tao, mobita ng buhi na siya og kining word of God. Wa gani gigamit all scripture was given. Kanunay na siya is given. Gigamit niya is. Basahon nimo ugma mo gyapon is given. Basahon nimo sunod ugma is given gyapon. Nga naman always siya present. Sa ito sa English, present progressive. Always present progressive. It cannot change. Nga naman, mo na siya gininhawa sa Dios. Di man na pa yun nga niginhawa ko karon ugma dili na. Og di na ko ginhawa ugma, patay na ko. Pero niginhawa ko karon ugma ka ginhawa gyapon ko. Mao ni ang pulong sa Ginoo kay gininhawa ni sa Dios, dili ang pulong giginhawaan sa Dios, kundi ang pulong sa Dios gininhawa sa Dios. Muna mga tao karon, mga modernist mga tao, they don't believe the inspiration or biblical inspiration or the inspired Bible. Pero kita nagtuot ang inspired ang atong Biblia, ang atong King James Bible mismo inspired nga naman, no? Ang King James nagsulti, all scripture is given by inspiration of God. Basahan na usaban nga. Basahan na usaban nga mga translation. Di ka basahan na nga inspired. Ang gibutan nito, all scripture is God's breath. Basta dili siya inspired. Maning bantay tani atong dipinsahan ang isa sa sound words, ang gospel kay kini siya inspired, atong gituan ni siyang inspired. Pero ang mga rational modernism, mga modernist nga mga tao, they don't believe, they deny biblical inspiration. They don't believe nga dunay Biblia nga until now inspired. Another nga itong dipinsahan from worldly materialism. Kung saan ang worldly materialism? Living for worldly things. Mga tao nga gigamit ang Biblia, mabutan na ay mga tao karon nagtudlo og prosperity gospel. Once kuno naa kay gospel sa Ginoo, munindot ang imong kinabuhi, moasenso imong kinabuhi, modato ka sa imong pag kinabuhi sa kalibutan. Munang kini mga tawhana, mga false teachers karon, ang ilang tan-aw, ang ilang tudlo nga kinahanglan mo maging milyonaryo ka sa kalibutan. Munang mga kining mga tao nga tudlo ani, mga milyonaryo. Nindot kayo mga kabtangan, mga balay, mga sakyanan, di basta-basta. Ang looy kayo ang mga membro. Another nga tumangita, deceptive mysticism. Saan yung deceptive mysticism? Relying on experiences instead of scripture. Ang ilang gituhan silang kinabuhi, gusto ilang mga experiences. Instead of believing the scripture, adto na mo to umusalig sa ilang mga experiences kinabuhi. Muna gitawag deceptive mysticism. Another thing, parasitical moralism. At usang dipinsahan ang sound words, usan ang gospel, gikan sa mga parasitical moralism. Unsa ning parasitical moralism? Mga tao nga ang nagtudlo nga salvation by good works. Muna ilang gitudlo. But remember, the gospel is not a good work to be performed, but a good news to be believed. Ang maayong balita, the blood-stained gospel, is not a good work to be performed. Dili siya trabaho nga imong i-perform sa imong kinabuhi. Kung dili usa siya ka maayong balita, it is a good news to be believed. Usa ka maayong balita nga imong tuuhan. Muna'y kamaturan sa gituwag maayong balita. Number 5. The gospel
should be practiced and should not be pretended. Sa mga balita, dapat siya practice mo yung practice kinabuhi, dili mag-pretend or dili magpakaaron ingnon. Dili ba para sa kanta nga great pretender, dili yun ana. Ang Christian life, ang kinabuhi sa usang Kristohanon nga naluwas tungod kay nakasabot siya, umituo siya sa maayong balita. Dili siya pag kinabuhi nga magpakaaron ingnon. Kinalan mo, dapat practice sa iyang kinabuhi. Lahi ng practice sa kinabuhi o magpakaroon ingnon lang. Philippians 1:27, verse number 27, it says, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. In other words, let our conduct match our confession. If we say we are Christian, we are saved, dapat mag-match siya sa ato ang kinabuhi. Kadua, let our manner match our message. Dagang mga taong mag-claim na Kristohanon. Pero, kung imong tanawon ang manner of life, palahubog, dagang bisyo, sugarol, guba ang pamilya, I mean, daghang asawa, kaya daghang kabit. So dili wala nagmatch ang claim sa Kristohanon, wala nagmatch sa kinabuhi. Dapat our conduct magmatch atong confession. If we confess, magtututas Ginoo, luwas kita, mo ang ato ang kinabuhi, dapat usay kita ato kinabuhi ma-misunderstood. Usay ang Kristo ang kining mga Baptist ni mga separatist kini dili ni sila mo apil-apil sa tuwa. It is because kanang ilang especially mga celebration sa mga uban nga mga religious activities, dili man na si mag-match sa tuang bilit. Lang mag-participate diha. O karon, na sa kalugar, mag-celebrate og pista, mag-participate niya nga, that is a religious activity. That is, kaya pa lumantang nga, dili na gusto sa Ginoo. That is idolatry. How come nga, participate niya na, kasalanan na atubangan sa Dios. Masay, ma-misunderstood ang atong kinabuhi nga, mga Baptist ni, mga separatist hinday ko ni, di makiga, kaya sa klase sa mga tao di kasabot sa ito ang baluganan. Pero dili ta dapat mag-compromise. Nga naman, naamang ko tayo mensahe, naatay claim, nga dapat ang atong kinabuhi mag-match diha. Kaya ba ito nga, idolatry na. Mag-participate na diya. Nga mo man ay kikaligot-butan sa Ginoo. Na yung mga tao sa akin, akin na itong pasakitan o istorya, o gitawag o, kahit na, ako ay ikumintuhan sa Juan. Kaya nasa kuminto about sa panggoberno, which we do not align with that kind of principle. Akong gingnan, mas tanawa daw imong kinabuhi o ikaw ba'y tarong. Ikaw, may ka manaway sa panggoberno. Tanawa daw imong kinabuhi.
Kita na ko sa iyang profile, taga Cebu man daw siya. Tanawa daw imong kinabuhi ug nganong nayon anak mo diha. May ka manaway sa panggobyerno. Itabangan na mo sa panggobyerno. Pero kung niabot na sa inyong kinabuhi, basi kamo ang problema. Unong siya komento. Kitagaan na ganun mo problema sa Ginoo. Di pa mo kabalo mo reflect unsay anong nahitabo ni sa among kinabuhi. Ang inyong basulon pa yung ubang tao. Instead, mga tana, anong nahitabo man ni Lord sa among kinabuhi? Anong nahitabo sa among lugar? Anong nagsunod man yung kalamidad sa among lugar? O sa kay problema na mo, instead of mag-self-reflect, ang gibasol ubang tao, can you imagine ang klase sa mga na kinahanglan usay pasakitag istorya ni matuhana kadi kasabot ug unsay nahitabo sa kinabuhi. Dapat tamang hinuklog. Ano nahitabo na sa kinabuhi? No, sa konsunan may kalamidad din no? Nagdi something wrong sa kinabuhi din Pasanginan pa ng flood control diha. Walay flood control nga makapugong sa kapungot sa Ginoo. Kung buta itong hangunaon. Kung ang kapungot sa Ginoo iyang ipakita sa mga tao, bisag usap na kanindot ng flood control diya, di nakapugong. Mga tao nga mga self-righteous, self-centered, gusto lang sila ilhon. Tibugtanaw, kada tuig magsisasayaw na ilang idolatry sa kadalanan. Isang ginuuhan yung malipay diha. Kung nato makita diri, a live gospel is more powerful than a loud one. So dapat ang gospel mo i-practice kung kinabuhi. Dili siya dapat magpa-pretend. Kana mo nga nang klase pretend, that is a pretension. Mga relihiyoso mi dinhi, mga magsisimba mi sa Ginoo. Well, kay balong kaligut-gutan na sa Ginoo. Ang tinud anay nga magtotoo, magkinabuhi, sumala sa mayong gibasa di, only let your conversation be as become it as the gospel of Christ mo pasabot. Magmatch ang atong mensahe, magmatch ang atong message sa ato ang kinabuhi. Magsasayaw ka ng idol diya sa kadalanan, magmatch ba sa Kristohanon na kinabuhi? Grabe na ka-abomination at tubangan sa Ginoo. Number 6. The gospel should be prioritized. And should not be postponed. In other words, there is urgency. There's urgency in preaching the gospel. There's urgency para sa mga tao nga wa pa maluwas. At makita din ang kamatayon sa tao, it's just a tip of a finger. Makita diha, it is just like pagpamilok sa tao, ang kaluwasan, ang pagwali sa maayong balita, kinahanglan i-prioritize. Because there's urgency na ito makita din ha. In 2 Corinthians chapter 6, verse number 2, it says, For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. In other words, to delay
Salvation is urgent. To delay is dangerous. We must act now, both in believing and in sharing. Yun na ka-importante ang pagwali, ang maayong balita, nga mawali siya. It should be prioridad sa kinabuhi na sa atong kinabuhi. Dili siya dapat i-postpone. Kay every life of a person, doon na siya ay naka-appoint nga time. Kung ang kamatayon is appointment, no? Yun ang Biblia nga, and it is appointed unto men once to die. Kung ang kamatayon is appointment, dunay appointment, dunay span. Ug ang pagtrabaho sa gobyerno, dunay appointment. Ang kinabuhi sa tao, dunay appointment sa kalibutan. In other words, dunay siya katapusan. So, every day, basin og appointment na siya sa kinabuhi sa tao. Manang yun siya, every day is a salvation unta sa mga tao, sa mga lahi-lahi nga individual. Manang ang pulong sa dapat dili siya ma-postpone, ang maayong balita dili siya dapat i-postpone, kinahanglan siyang i-prioritize. Nga naman, urgent siya. There is urgency. There is urgency. Kung imo siyang i-delay, maging dangerous siya. Dangerous kinabuhi sa tao. Ang sinitabo, tumatawanan to. Karon ang mahitabuan ning wata kay balo sa umabot kusog pa ni sa ni labay nga bagyo. Wata kay balo sa mahitabuan ning mga tuhanang na didto parte sa magian na nga mga nang gituwag og typhoon karon. Wata kay balo. Pero whether we like it or not, dapat punta sa ilang kinabuhi. Priority nila ang search, pagpangita sa kamatuoran. Pero I believe na may mga tao, mga Kristohanon nga naa ang lugar na o ang mga mensahe sa gituwag o ang mensahe sa gospel na available sa online. Pero man siya, kung dili itamod sa tao ang gituwag og gospel, ang urgency sa gituwag og gospel. Unsa ka urgent ang salvation, nga naman ang kinabuhi sa tao why nakahibalo kung kanus akwaon o kanus ataman ang siya sa kalibutan. Unang importante kaya nga ang gospel mawali. Number 7. The gospel should be personalized and should not be politicized. So, gamit sa mga sarghimo karon sa mga tao, naging politicized ang gospel. Romans 1:16, makita nimo din ha. So, sa Biblia, in sa Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. The gospel changes hearts, not systems. O dili ang sistema ang makausab sa kinabuhi o kasing-kasing sa tao, kung dili ang maayong balita. It's about personal faith, not political gain. Now, what is personalized? Personalized means that the gospel must be personally received and experienced by believing. So dapat personal ang imong pagtrato sa maayong balita. It's not just a general truth for everyone. It must become your truth. So dili siya truth para sa tanan ng tao, kundi mahimo ni siyang personal, mahimo nimong truth sa imong kinabuhi. Each person must personally believe in Christ's redemptive work and blood atonement for salvation. So dapat ikaw personally, dili siya as a family or as a group, dili as an individual. Kinahanglan moabot sa punto nga mutuo ka sa gihimo ni Kristo nga pag-redeem niya dito sa tao o sa imong kalag dito sa krus Kalbaryo, og imong tuuhan ang iyang dugo nga mo'y bayad o kabayaran
sa atuang mga kasalanan nga itong makita din ha. Huwag mo na tumabasa sa atuang quote na ganyan sa Romans 1:16. I am not ashamed. Personal, I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. To everyone. Personal, ito makita din ha. Everyone. Dili. To every group or to every tribe. Dili. To everyone that believeth. This is personal. Ang kaluwasan is personal. Dili luwas ang papa, luwas ang mama, luwas pud ang anak, dili yung anak. O luwas ang anak, luwas na pud ang papa, dili yung ang mama, dili yung anak, kundi personal ang kaluwasan. So the gospel must touch both the head and the heart. It must be applied personally, not merely accepted intellectually. Now, what is politicize? Politicize means turning the gospel into a political tool or agenda, using it to gain power, promote parties, or push human ideologies instead of preaching Christ. To politicize something means to mix it with politics and worldly interest. Some people use Christianity to support political campaigns or justify laws that benefit their group instead of preaching salvation and repentance through Christ. So the contrast na makita din the gospel should be personalized, received and lived out individually, and should not be politicized, used for power, popularity, or political gain. Example, this coming November 14 to 16 na ay announcement niya ng hitabo. I don't know, sakto ba nga date, but there will be a rally hosted by 3 religious cults. Karong November? Next week? Na ay himuon nga rally. Kaya tulo ka religious cults. Mag-uban yung tulo ka religious cult. Para, ang sa to oust the president. Can you imagine anong klase sa mga tao ni? Ginagamit ang relihiyon, ginagamit ang pulong sa Ginoo para sa political gain, gigamit ng mga membro, gigamit ng mga tao, gigamit ang pulong sa Ginoo pag-promote sa ilang political nga ambisyon. Can you imagine anong klase sa mga tao ni? Naman yung mga tawhana, ang ngayon na itong sundon, klase sa mga tao ni, gigamit lang ang pulong sa Ginoo, gigamit lang ang ngalan sa Ginoo pag-promote silang political agenda. Huwag mo ni ampay sa mga politiko. Huwag ito na sa mga tinudanay nga mga magtotoo, di ta mag-promote din og ngalan sa politiko. Kung sa itong i-promote ang quality sa politiko. Dapat ang politiko ingon ani, mo ni ang batasan, dili ingon ani nga klase sa tao. Dapat naka-align sa biblical nga standard. Pero nung katama ingon nga, mo ni ang ato buta. What we have promoted is the quality. Dili ngalan sa mga tao diha. It is very saddening part or time sa atong panahon or sa history sa Christianity. Kining mga kasimbahanan, daghan kung nailan na, daghang mga kasimbahanan nagpagamit sa mga politiko karong panahon na. Nga naman na, tungod kay kaibalo sila na ay kapalit. Nga tabang gikan sa mga politiko. Na ay nagpailalom. Nga kapalit. Atong nanditson, kwarta nga kapalit. Muna yung mga tao, mga demonyo, mga lubo, nga nagkatawan, nagsulob sa pagkakarnero. Pero ato yung naman, si Kristo nagsulti diha, magbantay ka mo sa mga taong nagpakaroon ingnon, nga mga magtotoo, pero sa sulod, mga lubo. Kay mo klase sa mga tao nga dili angayan o dili kasaligan.
So that's the difference between personalized and politicized. Personalized, but pasabot ang gospel personal, imuha na personal nimo na nga pagtuo sa Ginoo. Individual. Ang pagpoliticize sa gospel imo ning gigamit para ang mga tao imong gamiton para sa imong agenda, para ma-promote nimo imong personal nga ambition or imuhang gitawag nga gusto makabot sa kinabuhi, gamit kining mga tawhanan ni. Ang luoy niya, mga tao gigamit lang sa way hinungdan niya. The gospel must remain what God made it to be. Simple, saving, and sure. Muna ang gospel. The simplicity of the gospel. Simple lang ang gospel. How that Christ died for our sins. He was buried, then He rose again. Muna ang simplicity sa gospel. Pero kini nga gospel, makaluwas siya. O sigurado niya siya nga gospel. Let us preach it faithfully, protect it fiercely, and practice it fervently until Jesus comes. So nining kabuntagon, kini nga gospel, atuan siyang gina-promote, atong ginawali, na-propagate ato ni siya. Kini nga gospel mo itong practice, ato siyang i-prioritize, personalize, atuan ang gina-personalize itong kinabuhi, ang gospel. Because we believe na kining gospel nga gospel na itong giwali, mauni siya ang maghatag o kaluwasan sa mga tao nga maminaw, makasabot ug mutuo sa ato ang giwali nga maayong balita.